Mabigat ang pakiramdam ni Aurora at ang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya ang mabigat na ulo na nakadantay sa kanyang kanang kamay. Nakadukdok ang asawa sa kanyang hinihigaan. Hindi na napigilang umungol dahil sa sakit ng kanyang tiyan nang ibaling niya ang katawan sa gilid. Agad na nagising ang asawa nito. "Mahal, sa wakas ay gising ka na," sabik nitong sabi. Hinawakan at hinalikan ni Spencer ang kanyang kamay, pero agad na itong inalis. "Bakit ka andito? Ayoko makita ka," matigas itong sabi. "Mahal, pakiusap. Pakinggan mo ako. Mali ang mga litratong iyon. Sadyang nagkataon lamang ang pagkikita namin sa museo. Malisyoso lang ang kumuha ng litrato." Pagpapaliwanag pa nito. "Huwag mo nga akong gawing tanga. Pwede ba?" So, coincidence lang din yung halos magkapalita kayo ng mukha at yung payakap-yakap ninyo sa isa't isa. Sita nito. "Sa anggulong iyon, hindi ganoon na nangyari. Kailan ba ako nagloko? Hindi ko magagawa yun sa'yo. Margarita, please." Pagsusumamo nito. "Subukan mo. Hindi ako magdadalawang isip na iwan ka at hindi mo makikita ang anak mo." Sumpa ni Aurora. "Huwag ka na magalit. Pakiusap. Makakasama sa inyo ni baby. Wait, tatawagin ko ang doktor para matingnan kang mabuti." Lambing nito. "Pasalamat ka, nakaswero ako. Kung hindi, kinaladkad ko na kayo ng babae mo." "Hindi ko siya babae, maniwala ka." "Margarita, please." Wika nito bago lumabas ng kwarto. Bumalik si Spencer kasama ang doktor at mahigpit ay pinagbili nito na huwag masyadong ma-stress dahil humina ang kapit ng bata. Pagkalabas ng doktor ay biglang nag-ring ang cellphone ni Spencer. Ayon sa kausap nito, ay kinakailangan ng presensya niya sa isang pirmahan ng kontrata dahil maaaring umatras ng kliyente at importanteng makumbinsin niya ito kung kaya nagpaalam siya sa asawa. "Mahal, kailangan ako ng kumpanya. Tatawagan ko si mama o kaya si mamang para maalagaan ka at bantayan." Alok nito. Pagkarinig nito ay agad na nagpanik si Aurora kung kaya hindi siya pumayag. "Mamang, huwag na. Iistorbohin mo pa sila. Kaya ko ang sarili ko. Mabuti pa nga at umalis ka at ang mawala ang stress dito." Sarkastik ko nitong sabi. Pero sa kaloob-looban niya ay ayaw niyang paalisin ang asawa. Galit man siya, ay kampante siya kapag ito nagbabantay sa kanya. Pero dahil sa seryoso ang sitwasyon at kailangan ng kanyang atensyon, agad nang lumabas ang kwarto si Spencer at ni hindi na nagawa pang lumingon muli. Sumimangot ang mukha ni Aurora at halos hindi ito maipinta. At iniwan talaga ako. Visit. Samantala, abala si Rosario sa pag-aayos sa kanyang postura sa harap ng salamin. Pinagbasdan niya ang kanyang sarili. Isang halter backless na red bodycon ang kanyang suot ngayon. Hubog na hubog ang kanyang kagandahan ng kanyang katawan sa kanyang kasuotan. Nabigyan pansin palalo ang kanyang busog na hinaharap dahil sa impit ng disenyo nito. May butas ito sa gitna kung saan masisilip ang kabilugan ng kanyang dibdib. Sadya niyang hinubad ang wedding ring nila ni Daniel kung kaya kitang-kita ang bakas ito mula sa kanyang kaliwang palasinsingan. Pinagyakap nito ang kanyang mga palad at saka sumumpa sa kanyang sarili. "Ito ang gabi na angkinin kitang muli, Spencer. Hindi bilang si Margarita, kundi bilang si Rosario Madrigal." Kakilakilabot ang tingin nito sa salamin. "At para sa'yo, mahal kong kakambal, pagsisisihan mo kami ng pagkatao ko. Sisiguraduhin ko higit pa sa mga luhang iniluha ko ang aaugos mula sa iyong matatalim na mata." At saka itong ngumisin na tila ba nawala sa sarili. Kinuha nito ang kanyang cellphone at tumawag sa isang tao. "Mr. Russo, handa ka na ba sa isang pasabog na artikulo? Pumunta ka sa labi ng Graduate Cove Hotel mamayang alas 7:00 ng gabi. Kung gusto mo ng front row seat sa palabas na nihanda ko para sa iyo." Hindi pa man nakakasagot ng kausap, ay pinutol na kagad niya ang linya. Agad niya kinuha ang kanyang clutch bag at nagtungo sa kanyang sasakyan. Ang dating tuwag na si Margarita na natuturing harapin ang takot niya sa pagmamaneho, ngayon ay sisiw na lamang para sa kanya ang kahit anong sasakyan.
Mapamuscle car man iyan o sports car. Habang siya nasa daan, ay tumawag siyang muli sa isa pang tao. Nagawa mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Yes, madam. Kakabalita ko lamang kay Mr. Valdemesa tungkol sa kontrata nila ni Mr. Shin. Binigay ko rin ang eksaktong lugar at sinasabi ninyo kung nasaan si Mr. Shin. Ang sabi niya ay papunta na siya roon upang kuminsihin ito na pipirma ng kontrata sa kanila. Paliwanag nito. Good. Give your bank details to my secretary and she will wire you the promised money. Remember to keep your mouth shut, okay? At muling naputol ang linya. Tumawa ito na mag-isa at pinaharurot pa sa sasakyan sa saya. Now, all that's left is to call Mr. Shin. Nagaring ang linya at nagsimula sila mag-usap ng Mr. Shin, isang negosyante. Sir Shin, please, think about it. This is a very big account and it will cripple us if you pull it out right away. Pakikipagrasyon nito. No, not our problem. You messed up the schedule, therefore the contract. Not just once, but twice. Galit na balik naman ang Koreano. Pinagtitingin na sila sa labi na iba pang mga nandirito. Pero wala nang pakialam pa si Spencer. Dahil sa nangyari sa planta ay hindi na maaari. Wala pa isang account at VIP na katulad ni Mr. Shin. Just give us one last chance, please. We'll certainly meet your demands at all cost. Paninigurado pa nito. Pero hindi na pati nagandayuhan. Nakuha pa nito ang kausapin ng mga kasama upang sabihin sa kanilang kapalpakan ng kumpanya ni Spencer. Nawawala na siya ng pag-asa dahil mukhang buo ng desisyon ni Mr. Shin. Mabuti na lamang ay may isang tila anghel na nagsalba sa kanya mula sa kalunos-lunos na pangyayari. Rinig na rinig ang paglapat ng takong nagsasahig ng labi ng hotel. Napahinto ang diskusyon ng mga dayuhan dahil sa angking ganda nito. Sabay ng salita ito. Boys, would you mind lowering your voices? As you can see, you are already creating a disturbance in this area. Sophisticado ang pagkakasabi nito. Malumanay man, subalit may diin. Isang babae na palaban at may otoridad. Hinilot ni Spencer ang kanyang sentido at sabay humingi ng pamanhin. We're really sorry. It's all my... Pero natigilan siya. Nangiangat niya ang kanyang paningin at si Rosario ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Rosario? Gulat niyang tanong. At napatayo naman si Mr. Shin sa kanyang inuupuan. Rosario, oh, you are Daniel's wife. Am I right? Ngumiti ang ginang at tumango. Yes, Mr. Shin. How have you been? It's been a long time, isn't it? Niyakap siya nito ng mahigpit. How rude of me. How didn't I recognize such a refined lady like yours? And well, sorry about the noise. Napatunga nga si Spencer sa koneksyon ng dalawa at panandali ang nakalimutan ng pakay dahil siya ay muling nahalinan ni Rosario. So, what's happening here? I forgot to mention, Mr. Valdemesa here is a good friend of ours, me and my husband. Biglang bida ng babae. Napatas ang kilay ni Spencer sa pagtataka. A friend? Why? Anong ginagawa mo, Rosario? Nagsasalita pa sana siya, pero si Rosario ay nabisuhan siyang tumahimik saglit. Oh well, too bad, because I am pulling out our account from them. Nagsimula magkwento si Mr. Shin sa nangyari, kung kaya naman, katulad ng kanyang plinano, umupo si Rosario kasama nila. Pinakalma ang kaibigang dayuhan, nakasimpatya sa kanya at saka bumanat. I will be vouching for their company. They are good. Sambit ni Rosario. Sa hindi nalalamang dahilan, unti-unting humuhupa ang galit ito, kaya napakiusapan ni Rosario na bigyan pa rin isang pagkakataon ng mga Valdemesa at ito ay para sa mas malalim at madilim niyang motibo. Natapos sa kanilang pag-uusap na pabor kay Spencer, naunang lumabas ang grupo ni Mr. Shin. Agad-agad na rin, tumayo si Rosario, pero katulad ng kanyang inaasahan, ay pinigilan siya ni Spencer. Why? Why did you help me?
Bunga dito. Nilingon siya nito na may dismayadong mukha. Minsan, you just need to know how and when to say thank you. Lumakad ito papalayo, pero maagap si Spencer sa pagkakataong ito. Hindi na niya hahayaan, muli siyang lisanin ito. Wait, at least, let me treat you to dinner as a thank you. You don't know how much this contract means to me. I mean, to our company. So please, I insist. Nakiusap nito habang hawak ang kamay ng babae. If you let go of my hand, I might. I didn't want this to stir up a commotion again. Malimig na sabi nito. Ibang pakikitungo nito sa kanya na ipinagtataka ni Spencer. Hindi agresibo ang babaeng nasa harapan niya ngayon, kundi isang babae na punong-puno ng finesse, dahilan upang lalo siya mabighani dito. Binitiwan niya agad ang kamay nito. About that stupid article, I am sorry kung nadawit ka. Let's make it clear. Hindi ako madadawit kahit kailan dahil walang bumanggit ng pangalan ko. Pero sigurado, kilalang kilala ng asawa ko bawat anggulo ng mukha ko. So I guess kailangan natin mag-ingat at ngumisi ito. Bakit nga ba dapat mag-ingat kung wala namang namamagitan sa atin? Hindi ba, Spencer? Pagkumpirma nito. Oo, yun ang katotohanan. So please allow me to at least apologize and thank you. Palihim na ngumiti si Rosario, habang si Rosa naman ay parang isang tigre na nagtatago lamang sa sulok. Nakahandang pumindot ang kamera, anumang oras. Pagdating sa fine dining restaurant ng hotel sa rooftop, ay namili ng magandang pwesto si Spencer upang sila ay magkaroon ng konting privacy para na rin makaiwas sa mga maiinit na mata. Naging sa siyang makinoo at hinayaang makapamili si Rosario ng gusto nito at pagkayari ay umorder din sa kanya. Pareha silang kumuha ng inuming may alcohol. Thank you for accompanying me tonight. Pero hindi pa siya tapos. Sa kanyang panumalang salita ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad-agad itong inilipat sa silent at vibration mode at ibinaba sa mesa. Sorry about that. Where were we? Tanong niya sa babae. Pero hindi ito kinatuwa ni Rosario. Hinintay niya matapos ang tawag. Saka siya nagsalita. Mukhang maaga matatapos ang ating gabi. Sarcastic ko nitong sabi. Is that? Naku, hindi. Sa opisina ito. Nakikibalita lang sa nangyari sa kontrata. Palusot pa ng lalaki. Pero hindi umaayon sa kagustuhan niya ang lahat. Walang tigil sa pag-vibrate ang kanyang cellphone. Kung kaya binabuto na lamang ni Rosario, nabigyan siya ng ultimatum. I think it is better if you leave. Mukhang hinahanap ka na ng asawa mo. Irritable niyang sabi. No, don't say that. Baka may papabili lamang iyon. Pamimilit ni Spencer. Just so you know, I am never a second option. Nor a reserve, Spencer. Ang babaeng katulad ko, inuuna, walang katulad, walang kahati. So, get your balls working and be a man who is worth my time. Matigas itong sabi, isang pangungusap na may halong pagbabanta. Salyadong tingin ito sa kanya na hindi man lang kumukurap. Kaya ng mga oras sa iyon, agaran din siya nagpasya. Gulat na gulat si Spencer sa tinura ni Rosario sa kanya. Ang isip na ihati sa dalawa. Ang una ay para sa asawa niyang nasa ospital at ang pangalawa ay para sa babaeng nakaupo sa kanyang harapan. Isang babae may pagkakaparehas man sa ilang gawin ng asawa ay malayong-malayo naman pagdating sa karakter. Isang babae, kayang-kaya kang lamunin kung hindi ka mag-iingat. Isang babae, hindi mo pwedeng hindi hangaan. Isang babae, hindi mo dapat ipagsawalang bahala. Konklusyon niya sa sariling isipan at mula doon ay nakapagpasya siya. Umupo siya ng maayos. Sinuklad ang titig ng babae at ngumiti. You know what? You were right. So, where were we again? Sinuksok muli sa kanyang bulsa ang cellphone at tinuan ng buong pansin kay Rosario. Nang makita nito ang kanyang tugon, ay hindi nito napigilang mapangisi. You were talking about Mr. Shin.
Maikling tugon ni Rosario. At ang gabing iyon ay naging kaaya-aya para kay Spencer. Hindi nilubos sa kalain na mag-enjoy siya sa kampanya nito. Lahat ng usapin nila, mapapolitika, negosyo, at ilang pa mga bagay ay talaga namang interesante kasi mga binibigay na opinyon ng babae. Hindi kagaya ng kanyang asawa, na hindi mo lang masabihan ng problema, lalo na pagdating sa negosyo. Nalupat kapansin-pansin ang pagbabago nito na laging nauuwi sa kanila madalas sa pag-aaway. Kung kaya sa bandang huli ay nasabi ni Spencer ang mga katagang, "I want to see you agad na Rosario. I really do." Sadyang hindi sumagot ang babae sa kanyang sinabi. Hinayaan niyang mabitin ang lalaki sa kanyang tugon. "Rosario, ano sa palagay mo?" At saka nito inulit ng kanyang binitiwang mga salita. Muling ngumiti si Rosario at nagpakawala ng mga salitang nagbabaga. "Really? Sinabi ko na sa'yo na kapag tayo ay muling pinagtagpo ng tadhana, malalaman mo how great a woman I am. Wala pa yan sa kalingkingan na nasasaksihan mo ngayon. Much better, damn better, than the woman currently in your bed." Matama pa nito. Hindi man nakasagot si Spencer, pero ang kanyang buong pagkatao ay sumasang-ayon sa sinabi nito. Pagkabawi ng sariling ulirat, ay nagwika ito na nabubulol pa. "So, is that a yes? Make yourself worthy. Prove that you're a man worthy of my time, my wisdom, and my body." Malupit na sagot ni Rosario. Bawat salita ay kalkulado niya, pero ang kanilang mainit na usapan ay naabala na may dalawang babaeng huminto sa gilid ng kanilang pwesto. Hindi ito nagustuhan ni Rosario, kung kaya pailalim na itong tinignan. "Yes? Oh my God! Oh my God! Jane, you got to see this." Maarte ang pagkakasabi nito sa kasamahan niyang babae. Bit-bit ang maliit na sanggol. "Ano ba iyon? Madaling-madali ka, Queenie." Tarantang sagot ng kasama. "Kasi, you really have to see this. Look who's here. I can't believe it." Sabi gitong sagot na may pataas sa tono. Kaya naman sumunod ito at nang makita kung sino nakaupo sa pwesto ay nalaki ang mata nito. Natulala at hindi kaagad nakapagsalita. Pero ang buong sitwasyon ay nakapagpainit ang ulo ni Rosario kaya sumagot ito ng pabalang. "Do I know you? Should I know you?" Pero ang unang babaeng nakakita sa kanya ay biglang tumabi sa kanya at bineso siya. Umakto ito na parang malapit sila sa isa't isa. Maging si Spencer na nasa kabilang gilid ng mesa ay hindi rin alam kung paano tutugon sa ganitong sitwasyon. "My God, you are kidding, right? We were besties back in college. Nakalimutan mo na ba kami? Pagkatapos mong biglang maglaho, pagkatapos ng..." Pero bigla siyang hinila ng kasama. "Hey, maybe hindi siya iyan." Dagdag pa nito. No, that pretty face. How can I forget?" Pagpapamilit ng isa. "Probably your friend over there is right. You mistook me for someone else." Pakitimpi ni Rosario. "No, Claudia Arat Garcia, batch 11, from PLM. That's you, right?" Talagang pamimilit ito. Pero napuno na talaga sa Rosario. Kaya naman, tumaas na ang kanyang boses. "Look, I never spent a long time in Manila, and my name's Rosario Madrigal. Not that arat whatsoever. Would you please get lost?" Kaya tuluyan siyang hinila ng kasamahan. "Let's go, Queenie. She's not her." Sinabi na niya sa'yo. "Wait lang, Jane." Kontra nito. "I am not sure how you got Madrigal, or kung nag-asawa ka na ng iba, other than your long-term boyfriend Damian. Pero we used to call you Rosario, and we were besties. Hinanap ka namin for years. Pero dito ka lang pala nagtatago. Did you even call tita?" Galit na ako sa siya nito. "I said leave. I am not that bitch you were talking about." Sigaw ni Rosario. Kaya naman, namagitan na si Spencer. "Would be better if you just leave, miss." Unti-unti na silang pinagtitinginan sa restaurant at nagbubulong-bulungan na rin ng mga staff. "Fine, aalis ako. Pero just in case na nagka-amnesia ka or
Ayaw mo lang balikan ang nakaraan mo, may iiwan ako sa'yo. At kinuha nito ang isang maliit na litrato mula sa wallet niya. Lapag ito pahagi sa harapan ng Rosario. O ayan, binabalik ko na yan sa'yo. Sabay talikod. Pero ang kanyang atensyon ay natuon sa maliit na piraso ng litrato sa kanyang harapan. Hindi niya alam ang mararamdaman sa nakita. Napahawak ito na mahigpit sa kanyang dibdib. Ano ito? Wika niya sa sarili. Litrato ito ng 5 estudyante na nasa kolehiyo. Nasa harapan sila ng isang gusali na may nakalagay na Pamantasang Lungsod ng Manila. Bata man ang mukha ng iba, naalinaw niya agad ang mukha ng 2 babae. Hindi may pagkakaila na sila nga ito. Pero higit na nakapuko sa kanyang mga mata ay ang 2 magkasintahan sa bandang kanan ng litrato. Kopya ito ng kasalukuyan ng mukha. Mukha ito na nagpamay-ari sa hiniram niyang pagkatao. May nunal ito sa ibaba ng kaliwang mata at ang lalaki nakaakbay dito at nakahalik sa pisngi ng babae ay walang iba kung hindi si Daniel, ang kanyang asawa ngayon. Hindi maitago ni Rosario ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita or mas mainam na sabihin sa kanyang nadiskubre. Hindi din niya namalayan na tinatawag pala siya ni Spencer. Huli na rin para mapansin niya, wala na ang dalawa. Dali-dali siyang tumayo sa kinaupuan. Patakbo lumabas ang kainan at lumingalinga para lamang mahanap ang dalawa. Palakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit niya sinusundan, pero ang lukot na litrato sa kanyang kaliwang kamay ang nagtulak sa kanya upang alamin ang bagay na hindi niya dapat malaman. Pagkaraan ng ilang minuto, ay nakita din niya ang dalawa mula sa malayo. Mukhang nagtatalo ang dalawa habang ang marating babae ay tila umiiyak. Kaya bago pa ito makalabas ng labi, ay pinuntahan niya kaagad. Wait! Sigaw pa niya sa kanila. Why? Did you suddenly remember us? Sarkastik kong sabi nito habang namumugto ang mata. Umiling siya. No, pero gusto kong malaman bakit mo pinakita sa akin ito. Pero mas lalo itong nagalit at umalis ng walang pasabi. Habang nagsimula naman, umiyak ang sanggol na bitbit ng isa. Baka sakali kailangan mo iyan para makaalaala o baka dapat mo ring malaman. Mahinahong sabi ng ina. Anong pangalan muli ng mga taong ito? Sabay turo sa litrato ng magkasintahan. Disimayadong sumagot ang babae. Ako si Jenny Ramirez. Yung umalis ay si Chini Santos. Yung isa ay si Rica Sato. Sakali gusto mo ring malaman. At yung tinatanong mo, Claudia Arat Garcia ang pangalan niya ng mga oras sa iyan. Ewan ko lang ngayon. At yung lalaking iyan ay si Damian Rodriguez. Damian Rodriguez? Ha? Mahina na yung sabi. Rodriguez with a Q. O siya, mauna na ako. Nagmamadaling sagot ito. Saglit. Dito na ba kayo naninirahan? Tanong nito. Hindi. Ika-10 anibersaryo nang biglang mawala si Claudia at Damian dito sa Palawan. Magkakwento pa sana ito, pero tuloy nang umiyak ang kanyang anak. Sorry, I have to go. Thanks to you. We got to see her face again. Wika pa nito at tuloy nang umalis. Halos takasan ng lakas si Rosario sa kanyang mga natuklasan. Mabuti na lamang at eksakto ang dating Spencer ng halos mawalan siya ng balanse. Palagi ka nalang natutumba. Sa tuwing nakikita tayo, mabuti nandito ako para saluhin ka. Pabirubang sabi nito. Pero agad na mawali si Rosario sa kanya at tinago ang litrato. Bakit bigla kang umalis? Akala ko ba hindi mo sila kakilala? Pagkataka ni Spencer. Agad umisip ng palusot ang babae upang hindi na maungkat pa ang katotohanan na siya mismo ay gusto matuklasan. Wala. Inabot ko yung litrato na inahagis ng babae at umiwas ito ng tingin at tumiretso papuntang elevator. Saan ka pupunta? Tawag ng lalaki sa kanya. Are you up for a drink? Nasira ng dalawang iyon ang magandang mood ko. Wika nito at saka patuloy na lumakad. Nang mapansin na hindi kagad sumunod si Spencer, muli niya itong tinawag. I can't wait for your idling.
If you are up to it, I will be at our cocktail bar on the 8th. Malakas ang pagkakasabi nito na para ba ay gusto siya makarinig ito. At ito ay hindi si Spencer, kundi para ito kay Russo na nakasaksi pa ng higit sa kanyang inaasahan. Nakuha ng kanyang kamera ang lahat-lahat. Nagkumahog si Spencer sa pagsunod kay Rosario sa elevator papaba, habang si Russo naman ay halos magbunyi sa kanyang nalaman. Kapag tinamaan ka nga naman ng malaking swerte, malaking pasabog ito. Pagkaraang makasakay ng dalawa, ay agad na itong pumila sa elevator upang masundan ang mga susunod na pangyayari, kagaya ng kagustuhan ni Rosario.